to all. It's been a blessing. Sa lahat po ng ating mga kapitbahay, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ay makulimlim na araw. It's a cloudy day. Parang uulan na naman. But napakaganda dahil hindi maalinsangan. Praise the Lord. Our God is the God of all seasons. Sabi nga. It doesn't matter kung ano ang season, basta pinapasalamatan natin ang Diyos. Yan ay kanyang kalooban. At alam po natin na ang Diyos ang may kontrola ng nature at lahat. Muli, samahan niyo ako sa maikling oras na ito at tayo po ay lumulog sa Panginoon, patuloy na humingi ng kanyang kapayapaan. Although sa ating mundo talagang hindi mapayapa, ang gulo. Opo, sa Amerika ngayon, grabe. Pinag-ausap ko yung aking mga kapatid, sabi ko, kamusta kayo dyan? Safe naman kami. Pero talagang napakagulo dahil sa malapit ng eleksyon. Well, pasalamat tayo ng ating bansang Pilipinas ay still nasa control pa rin at pagpapala ng Diyos dahil malaya tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Muli sa umagang ito, nais kong dadalhin kayo sa salita ng Diyos na kung saan kanyang pinapasabihan ang mga naglilid. Leadership in the family, leadership in the churches, leadership in the government na pinakailangan. Ang mga leader should set up a role model, a good example. Ano man ang ginagalawan nating mga pagpanguna, it may be a company, it may be government offices, leadership should set up a very good example. Apostle Paul exhorted Timothy as a young leader. Of course, this is the minister of God. Sabi niya, if thou put the brethren in remembrance of these things, kung ito ay iyong ipahayag sa mga mananampalataya, ang mga bagay na ito, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Yan. Nourished up in the words of faith and of good doctrine. Parang sabi dyan sa verse 12, verse 6 yung aking binasa, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. In word, kahapon po yan, tinalakay natin na mayroong tatlong pangit na mga salita na sinabi ng Bible. Ang una ay yung pananalita na corrupt communication. Ang isa, evil speaking. At ang isa ay filthy. So, yan po usually ang na di-display sa pangungusap ng tao. Hindi ko makalimutan, minsan na pinagawa ko yung aking daanan ng tubig dito dahil nabungkas. Tapos nagpadala yung water district ng tagagawa ng line. Hindi ko makalimutan yung matanda, si Mr. Patsik, yung pinaka-head before. Matagal na yun eh. Siguro 1990s pa yun. Na habang nagtatrabaho dito yung mga tao, habang kami nag-uusap,
Pero mo, sa bawat end ng kanyang pangungusap ay mayroong panagkas. Opo. Pagmumura ng pagmumura at the end, para hanggang masakit na sa tainga ko. Sabi ko sa kanya, Tan, para na lang pinagpapapak mo yung pagmumura. Nung marinig niya yun, sabi niya sa akin, pasensya ka na, Pastor, kasi kinasanayan ko na every end ng sentence may pagmumura. Sabi ko sa kanya, Tan, hindi ka ba na aarsiwa? Wala practice na. Sabi ko, yan po ay narinig, lalo-lalo na ng mga bata. Pag nasanayan niyo po yung corrupt communication na yan po ay hindi magandang impluensya. Ano yung filthy communication? Pag-uusap, pinag-uusapan ang mga kalaswaan. Filthy communication yan. Corrupt communication. Yan po yung mga pangungusap sa panahon na ito na talagang pinapasabi ng Bible na hindi tama. Kaya sa mga leader, sinasabi talaga yan. Now, let me say this. Mayroon kayong mga leader, spiritual leader, na mayroong mga pangusap na hindi maganda. Mayroon dyan, very popular at justified. Dina-justify na ang pagsasabi ng mga foul language ay okay lang kasi daw si Jesus Christ nagsabi na daw fool. Pero kailanman, mga minamahal ko, sinasabi ng Panginoon yun, hindi yun lagi, hindi ugali na. Sinasabi ng Panginoon sa mga matitigas ang ulo na talagang hindi naniniwala. Pero yung i-justify mo na pwede, mumurahin mo yung kapwa mo, mumurahin mo yung dahil hindi mo gusto yung kanyang ginagawa. Leader ka pa naman, igagayahan din ng mga, hindi ko makalimutan yung aking isang kaibigan. Sinabihan niya, ang leader niya pala, okay lang na magmura siya kasi dinajustify ko sa Bible. Oo, sabi ba naman, ang ginawa ngayon ng taong ito, tumawag siya doon sa office, tapos lahat ng taong makausap niya, kung ano sinasabi nilang pagmumura, pinagmumura niya isa-isa rin. Mga kwang kayo, mga ganito kayo, mga ganyan kayo, kasi yan gusto niyo eh. Kaya minura niya mula sa leader, pati kausap minura niya, biglang nagalit. Sabi niya, akala ko ba okay lang sa inyo na magmura? Yan ang inyong pinapakita eh. Yan ang tinuturo ng leader ninyo. You curse other leader. You curse other people. You curse those wrong teaching ayon sa pananaw nyo. So, kaya gawin ko ngayon sa inyo, lahat kayo dyan sa studio, pinagmumura niya isa-isa, nagalit. Binagsakan siya ng telepono. Okay lang pala pag minura niyo yung iba, pero pag kayo, mumurahin ko dahil sasabi niyo, okay lang magmura magagalit kayo. You see, mga minamahal sa leadership,
Dahil ikaw ang tumatayo lagi sa gitna. Ikaw lagi pinapakinggan ng mga subordinate. You need to be very careful. Sabi nga ng Bible, use a word that edifies or build up. Now, ngayon po, dadako tayo dito sa isa pa. Be thou an example, sabi ni Apostle Paul kayang Timothy, na be thou an example in words yung una. Ang kasunod ay conversation. Yung word na conversation is, ang tawag niyan ay manner of life. Ibig sabihin, yung iyong pang-uugali sa araw-araw. Okay? Now, ito po ang sabi ni Apostle Paul sa kanya, kasi ang example niya po lagi siya eh. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 10, nirelay niya po ito kayang Timothy. Tawag nito the example of Paul. Ang sabi po ay ganito, sabi niya, but thou hast fully known my doctrine, my manner of life. Yun po, yun yung conversation. Purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which come unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Ye and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Ayan. Sabi niya kayang Timothy, kilala mo ako, alam mo kung ano ang tinuro ko. Ayon sa salita ng Diyos, yung doctrine is teaching what is right. Ano yung mga tinuro ko mula sa salita ng Diyos? Thou hast fully known how I taught doctrine, what is right and proper. Pero ang kasunod maganda. Hindi lang siya nagturo, sabi niya, but manner of life. Kita mo rin ang aking pamumuhay, ang aking pang-araw-araw na galaw, pang-araw-araw kong pang-uugali, pang-araw-araw kong ginagawa. You know, thou hast fully known what manner of life I live as a leader. Tapos ito pa, what purpose? Paano hindi lang ang pamumuhay ko ang aking pinapakita, but paano ang aking motibo, ang aking layunin. Makikita mo. Kita mo rin yung aking faith. Paano ko nagtiwala sa Diyos. Kaya napaganda sa verse nito, sabi niya, thou hast fully known my doctrine, my manner of life, my purpose, my faith. Saan ako kumakapit? Saan ako nagtitiwala? Nasaan yung aking reliance? Nasaan yung aking confidence? Ang confidence ko wala sa sarili ko. Ang confidence ko nasa Diyos. Ang trust ko nasa Panginoon sa araw-araw. Tapos sabi niya, long suffering. Kita mo kung paano ako nagtiis, nagbata. Kita mo kung paano ako natuto na kahit anumang sitwasyon, alam ko kung paano mamuhay sa kagipitan, sa simpleng buhay,
sa karangyaan, okay rin. You know how flexible and adjustable my life is. Tapos ang gagandaan pa rito, charity. Paano ako tumutulong na walang kapalit? Paano ako nagsishare na walang hindi nag-i-expect in return? Kasi yung charity is sharing without expecting any favor. Yan yung charity. You do it freely. At sabi niya dyan, ay in charity and in patience. At ito po talaga ay kailangan sa pang-araw-araw na buhay. At ito po ay hindi pwedeng mapifake. Ito po ay ginagawa sa pang-araw-araw. So minamahal ko sa umagang ito, ang manner of life natin is really who we are. Kasi pwede po na magpakita tayo ng mabuting asal pag walang nakatingin, pag pag mga tao ay hindi natin kilala. Pero ang totoong pamumuhay, kung who you are, yung ano ang pamumuhay mo, naturally and normally sa pang-araw-araw. So atin pong i-apply ito. Siguraduhin natin na sa araw na ito, when we do things, the things that we do ay nakakabigay luwalhati sa Diyos. Tandaan nyo, hindi lang sa salita, kundi sa isip, sa puso. Siguraduhin natin na pag tayo kumilos tayo na yung conscious ba tayo na ang Diyos nakatingin. Paganyan po, sigurado, hindi ko makalimutan, sabi ko nga, minsan nung nasa Bible school ako nagdala ako ng tape. Sabihin, akin pong inon yung tapes. Buong araw, para mabantayan ko lahat ang aking mga sinasabi. Opo. Nasubukan ko pong tinape lahat ng aking ginagawa, sinasalita sa buong araw. Tapos kinagabihan, pinatugtog ko lahat ng aking mga sinabi. Pero sa totoo lang, pag mayroon palang tape, tinape mo pala lahat ng iyong sasabihin, hindi ka basta-basta magsalita na hindi maganda. Babantayan mo din talaga. Pero pag sa buong araw, maniwala kayo, mayroong mga pagkakataon na hindi ka aware Kapag pinakinggan mo, naku, ang dami palang mga bagay na sinasalita natin na hindi tayo aware pagkatapos Pag i-replay natin marami palang na dami kong aayusin. Dami kong ipipik sa aking mga pangungusap. Totoo po yan. I-imagine ninyo kung ang Panginoon nakatingin lagi. Nakatingin sa isip mo, nakatingin sa puso mo, at minamatyagan lahat ng pangungusap mo. Ano kayang mapipil mo? Talagang magiging cautious ka. So yan po ang ating gagawin ngayong umaga at sa araw nito. Samahan niyo po ko, tayo manalangin. Let us be a good example in our day-to-day life. Make your life a blessing to others. That is how our life become counted.
Huwag nating hayaan ang buhay natin magiging daan upang ang iba ay ma-stumble, iba ay ma-offend, iba ay ma-discourage. Let this life be a use to be a blessing sa iba. Manalangin tayo. Heavenly Father, Lord, thank you for this day again. Salamat po sa inyong mga salita na nagsasabi na kinakailangan kami sa araw-araw ng aming mga ginagawa magbigay dapat luwalhati sa inyong pangalan. Ano man ang aming ginagawa, because nakasaad naman sa Bible, in whatsoever you do, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kaya tulungan niyo, Panginoon, na sa araw na ito, ano man ang trabaho namin sa bahay, sa office, in a job, talking to people, Lord God, I pray na gamitin niyo kami ng aming mga pangungusap, ang aming aksyon, ang aming mga ginagawa sa araw-araw will just be a blessing for others. Dalangin ko ang aming mga tahanan muli, tahanan mula dito sa Little Baguio, O Diyos, aking hinihiling at dinudulog sa inyo na inyong patnubayan ang mga tahanan ito. Katulad ng Buko family, Bernardi family, De Guzman, Torla, Manyo, Mungkal, Galang, Baron, Estacio, Neridon, Nerison family, all of this family, Lord, na residente ng aming lugar, Liwanag, Kayanan family, Paras, Guevara family, Abena family, Cheng family, Season family, De Jesus family, Mac and May family, Pineda family, Canyo family, Gomez family, Sikat family, Toa family, Sampang family, Santos family, Masiklat family, Castro family, Mercado family, Ganancial, Balinas family, Canlas family, Tiki family, Magcalas family, Henson family, Gomez family, Amorao family, Vergara family, Gonzales family, Narag family, all of the families, Lord, that are in residence dito sa aming lugar sa Little Baguio. We pray, all Father God, na inyo pong i-keep kami continually as you have kept us and protected us before sa mga nakadaang araw. Yan din po ang aming hiniling sa araw nito. Ipagkaloob nyo ang magandang kalusugan, healthy body sa lahat po ng members of the families. Tulungan po ninyo ang mga pangailangan ngayong araw. Provide all of our financial needs, food in our tables. Lord, secure our families, Lord, by protecting us from this pandemic, na walang ma-infect sa aming mga pamilya as we go to work and as we go home, as we do our daily work and our daily activities. Pray, Father, that you continually secure our town, Panginoon, na patuloy maging free kami from COVID incident. At Lord, nawa ang mga na-test will be found out negative dahil, Panginoon, totoo na napakabagal ng swab test
sa Pilipinas. Dalangin namin na patuloy i-recover ninyo ang mga may sakit. Tulungan ninyo ang aming mga frontliners, police, LGUs, ang mga kasundaluhan namin, most of all yung aming white armies, ang mga nurses and doctors, katulad kay Dr. Ellen Grace Balinas, na naka-duty sa San Lazaro Hospital sa Manila, Dr. Victor Ticats, and all doctors and nurses attending ng anumang mga may sakit. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga nag-a-attend sa mga positive COVID patients. Dalangin namin ang inyong pag-secure, pagprotekta sa kanila. Thank you po ng aking kapatid was now in the house, free na from COVID-19 at ang kanyang asawa. Thank you, Lord, for the recovery from critical to a good health. Certainly, it is your grace and it is your mercy. Grateful kami, Panginoon. Yan din ang inyong gagawin kung sino man ang mayroong nasa karamdaman. Itindig po ninyo at inyo pong bigyan ng kagalingan as our greatest physician that can heal all the sickness. Lord God, inihiling namin na kaming lahat ay continually magiging on guard, alert sa aming surroundings, that Lord, we will be always careful because ang aming kalabang pandemyang ito ay nandito pa rin. Inihiling namin na kami ay laging will be following the protocols, guidelines na kung saan ibinibigay ng aming government at huwag kaming maging kampante because alam po namin, O Diyos, hindi pa tapos ang pandemyang ito. Kaya tulungan ninyo na sa aming pang-araw-araw na gagawin ngayong araw nito, muli kayo ang siyang aming protector, ang aming preserver, ang aming shield and buckler from this virus, Panginoon. We will trust that in your hand we will be safe and preserved. Iniklaim namin ito yung inyong gagawin at pagpalain nyo ang lahat ng tahanan, ang aming bansa, ang buong mundo. We pray, Lord, to heal our land. As the creator of the universe and as the governor, the controller of everything, Lord, we beg and we pray that your control will be to us always. Iniklaim namin ng lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless po.